loob sa isa't isa, tulong-tulong at sama-samang matuto sa napili naming propesyon, ang bookkeeping. Gabayan niyo po kaming lahat sa mga gagawin namin at sa mga susunod pang hakbang upang maging kapakipakinabang ng naaayon sa inyong kalooban. Gabayan niyo po ang mga kaisi namin na mga wala pa rito sa room, naway maka-attend din sila at makasama namin sa session na ito. Ito ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And say Yan. amen. So yun, welcome everyone ulit. Nakita ko dito sa ating chat box, merong from Luzon, Visayas, and Mindanao. So anyone coming from outside the Philippines? Kasi meron talaga, sa totoo lang. Yes. Oo, may mga OFWs tayong nagjo-join. Yan. So yun. Anyway, So, dun wala pa naman. so wala pa. Ayan. So Okay. saang parte man tayo ngayon, we are here po to share a common goal. Ito yung matuto tayo ng online bookkeeping. So tama. So anyone po na nandito para matuto magboxing, baka namamali po tayo ng ng napindot na link, o yun, kikik natin kayo. Then anyway. Yun, salamat po sa lahat na nandito. We're excited po na i-share ko ano man yung meron kaming kayang i-share sa team. Thank you very much for showing up. So, yun, keep nyo lang po yan kasi yan yung pinakakailangan natin. Yung presence ng bawat isa, yung pag-show up every time na kailangan tayo. So, yun. Thank you. But that yung slides. Okay. Let me share my screen. Okay. Yun. To start our session, i-break na natin agad yung ice para masaya, no? So, yun, meron kaming inihandang 4 questions. So, kung sino man pong makakasagot na una, titignan natin, i-chat nyo lang po dito sa ating chat box. Tapos, si TL Rachel will track kung sino po yung unang makakasagot. At magbibigay po tayo ng pang-share sa inyong internet fee for today, for tonight, for today's session. So, yun. Hopefully, ma-enjoy po natin lahat. So, for the first question, what's the one word that describes something people often set on January 1st? So, nasa baba yung ating clue. Chat box, yung answer niyo po, ilagay na lang sa chat box. Okay, may nakakuha na po. Tama si Shaira. Congratulations, Shaira. Yon, resolution. Lahat naman tayo gumagawa ng resolution, kaya lang hindi natin ginagawa ng seryosohan. Parang, parang karamihan yata ganun sa atin. So, for our second question, ayun, it's what you aim for, shoot for, and hustle toward. What's the word? May nakasagot na ba? Okay, ang gagaling natin. I guess, sino ba? Ay, dami ah. Si Miss Nancy. Congratulations, Miss Nancy. Goal. Ito naman yung, dito, importante sa buhay natin. Kung walang goal kasi, we're off sa anong gagawin natin. Wala tayong tinitignan. Wala tayong malinaw na papupuntahan kung hindi rin malinaw yung goal. At hindi natin alam kung ano yung goal natin. So, yon. Next question, please. This 5-letter word means progress you're making toward a goal. What is it? Anyone? Wow. Galing. Congratulations, Miss Karen. Strive.
So, yun, para pang-push, 'di ba? Strive harder para abot natin yung goal na yun. So, yun, next question. Last. So, starts with F and keeps your eyes on the prize. Ang bilis naman, siguro mahina internet ko, kaya nauunahan niyo ako. Ayun. So, si Florence. Congratulations, Florence. So, yun. Iko-contact namin kayo parang ang laki ng team natin, ah. Iko-contact namin kayo for surprise. Ayun. Okay, so yun po. Thank you very much sa lahat ng nakiisa. So, stay put lang tayo diyan. Hopefully, until the end of our session, andyan pa rin po kayo na makikiisa sa ating mga activities. So, before we proceed with our discussion, some house rules para binded tayo with rules. Para alam natin saan ba dapat. So, yun, stay muted para tuloy-tuloy tayo at hindi rin tayo makadistract sa iba. So, yun, we encourage everyone to open your camera kasi sa bilang um, online tawag dito, bookkeepers, importante yung at ease tayo sa harap ng camera. Kasi nandun lahat, 'di ba, pag online, ano ka, online nasa application pa lang, online na. So, importante yung at ease tayo in front of camera. So, isa po yun sa ituturo namin na ma maayos natin yung sarili natin. Maging kampante tayo in front of the camera. So, be kind and supportive. Stay engaged. Kung itatawagin tayo, let's cooperate and have fun. Kasi dito sa team natin called we trailblazers. So, yun, may common goal tayo na i-discuss later on ni TL Bernadette. So, yun. Have fun, everyone. Thank you. Alright. Okay. So, ang next natin, ano ba yan? Ba tayo? Nagkahang ang aking ano. Ayan. So, kung mapapansin nyo, may pangalan yung ating group na Elevate Trailblazer. So, bakit siya pinangalanan na Elevate Trailblazers? So, ito yung aming naging reason kung bakit natin tinawag yung group natin as Trailblazer. Kasi nung unang training namin with the team leaders, nagkaroon kami ng activity on how we name our group. Depende sa naging objective. Depende kung anong naging rason namin as team leaders dito sa grupo. So, ito yung naging top 3 reasons why we named our group as Elevate Trailblazer. So, number 1, we're not just following a path. We're creating one. So, yung Trailblazer kasi na tinatawag, 'di ba? Yun yung it represents a routine, and steps or a lead example. So, we're not just following a path. Yung trail na, yung, ano tawag dito, yung daan ba? So, we are creating a path towards our goal. So, aside from following a path, we are creating a good path towards our goal. So, yon. So, number 2, we believe in rising higher together. So, meron dyan yung last word dyan is together. So, elevate is having yung mag-rise up tayo uh, through our goals, through our routinary actions, our consistent practice, ganyan. So, kailangan ang objective natin sa group na to is to rise up together. So, walang may iwan, walang aangat na mauuna, dapat sabay-sabay po tayo. So, number 3, we aim for impact, not just for achievement. So, sa grupo na to na we aim to to impart a
a positive impact in each other. So, hindi lang yung magkaroon tayo ng achievement, dapat ma-inspire tayo sa isa't isa. Kung ano yung achievement ng isa, ma-inspire tayo na sana ganun din yung gawin natin. Kung ano yung ginawa niya, pwede rin nating gawin, pwede nating gayahin para ma-achieve din natin kung ano yung gusto natin para sa sarili natin. So, ganun. Hindi kasi sa group na 'to, hindi kasi rin puwedeng spoon feed natin yung isa't isa. Kailangan din natin umaksyon para ma-achieve natin kung ano yung sinet nating goal for ourselves. Ayan. So, meron din tayong sinet na mission for this group. So, our mission is number one, to empower each member to rise above limitations and to lead with purpose, passion, and integrity. So, isa sa mga mission ng TBSA is to lead or to have a purpose sa hindi lang sa pagiging bookkeepers. So yung ginagawa natin sana is ma-manage natin or ginagawa natin with purpose, with passion and integrity. So bookkeepers tayo, isa sa mga characteristic natin is to have our integrity. Ayan. So number two, to cultivate a safe, growth-driven space where bold ideas, accountability, and encouragement thrive. So dito sa AC natin, more on encouragement tayo. Kasi sa 8 weeks na pagsasamahan natin, andito kami para i-encourage kayo kasi sa loob ng academy, hindi po natin may iwasan na andyan yung nagiging meron tayong negative emotions, na-overwhelm tayo, andyan yung tatamarin tayo, andyan yung malulow yung esteem natin kasi ang daming rejections along the way. So, sa 8 weeks po natin na pagkakasama, andito po kami as team leaders to encourage you to have a accountable to each other. Ayan. So we share our ideas uh, on how we troubleshoot kung ano yung nagiging problema natin sa, let's say, sa QBO, sa Zero, or kung sa kahit anong apps kayo nahihirapan. Ayun. Sa number three, to inspire and to support trailblazing actions that create meaningful impact within ourselves, our careers, and communities. So, ayun nga. Sa AC na ito, andito po kami to inspire and to support each trailblazers. Trailblazers ang tawag sa atin. That create meaningful impact. So, ayun. Andito kami not to demand or utusan kayo or something like na turuan or andun yung turuan, but then gusto namin is magkaroon kami ng impact sa journey nyo with the TBSA. So, ayun. Vision, meron din naman tayong vision dito. So, to be a high-impact community of game changers known for courageously elevating ourselves and others. So, ayun. Ano ba yung um, gusto natin para sa isa't isa? So, ayun nga, magkaroon ng high-impact community. So, ayun, ilan ba tayo dito sa group? Meron tayong attendees ngayon na 39. So, ibig sabihin, marami tayo, 'di ba? So, sa community na 'to or sa group na 'to, ang aim natin is to have a high impact community. Meron kami tinatawag sa sa community na co-workings. Kapag nahihirapan yung isa or something like na um, hindi natin maintindihan, nagkakaroon ng co-working. So, yung ibig sabihin nun, hindi lang siya nagtutulungan kung paano gawin yung isang assignment, ganyan. Or meron din naman yung nagbibigay ng ah, inspiring message or i-encourage yung isa't isa para magawa natin um, yung isang task, yung assignment natin. Kasi later on, magkakaroon tayo ng
booster, which is magkakaroon kayo ng mga assignment, activities, ganyan. So, hindi natin may iwasan na mahihirapan tayo. So, andito po kami para tulungan kayo technically or even mentally or emotionally kasi lahat yon mararanasan natin when we do the booster sessions later on. So, number two, to become a movement of trailblazers who redefine success through service, purpose, and personal breakthroughs. So, ayan, each trailblazers are aim to become a success. So, through service. So, ayan, bookkeepers tayo. So, ang ino-offer natin is service. So, sana yung service na yon is with purpose and personal breakthroughs. Ayan. So, number three, to build a legacy-driven network and where transformation is constant, leadership is nurtured, and elevation is a norm. So, ayan. So, ang talagang goal natin yan is to elevate or to have a breakthroughs and to succeed. Ayan. So, dito po sa ating Trailblazers AC, meet our team leaders. So, yours truly, I'm TL Madet, and I'm with TL Jermilyn, TL Eileen, TL Julius, and TL Rachel. So, as we go along with the session tonight, so we introduce ourselves as our team leaders for this session. So, ayan. So, I'm TL Madet. So I've been to um, freelancing for almost 5 years. And ang una kong naging niche is to be virtual assistant. So nung nagkaroon ako ng client with US, naging VA ako ng accounting department. So, nung nagtagal ako sa kanya, saka ako nag-niche down into bookkeeping. So, nung nag-niche down na ako, so I got enrolled into TBSA. So, ayun, from 2020, nung 2024, nag-enroll ako sa TBSA. Then from then, nagkaroon ako ng mga part-time during the portals, the master, yung yung pag-aaral, nagkaroon ako ng mga part-time with the bookkeeping. And then from then nagkaroon ako ng mga maliliit na projects ng mga bookkeeping service na nasa servisan ko and then doon nai-improve ko, nagkaroon ako ng mga maraming rejections. So kung na-review ko yung emails ko, kung binilang ko kung meron akong naging interview for mula nung nag-start ako na nag-apply. I have a sandali nagkaroon ako ng 42 na interviews, and then out of 42, 38 nun na-reject. And then I had 13 na discovery calls, then 10 doon na-reject. So hindi ibig sabihin na na-reject ka is stop mo na. So, nagtuloy-tuloy pa rin ako, nagtuloy-tuloy. And then naging ngayon, nagkaroon ako ng, na-retain ko yung US client ko, and then nadagdagan ng Australian. So, ngayon yung Australian ko is turning 4 months na ako. And then yung US ko turning 5 years na ako sa November. And then ngayon, tuloy-tuloy na invitations ko from Upwork and then sa LinkedIn to do a bookkeeping service sa mga clients. So ayun, nagpatuloy lang ako. Ang secret lang doon, nagpatuloy ako kahit ang daming-daming rejections. Bakit ko napiling maging freelancer? Parang nakita ko kasi doon nung pandemic,
dun my future. Kasi hindi ko inaakala na dun ko mamimit yung ini-aim ko noon na 6-digit income per month. Ayun. So that's all for me, and next is TL Jeremy. Ayun, magandang gabi po ulit. Such an inspiring story, Miss T. Albadet. Thank you for sharing. Thank you for inspiring everyone here in the room. Hopefully, yung mga mentees natin nakapulot ng inspiration sa inyo. So, yun, why I am here in TBSA. I started last year po, batch 14. Ang goal ko lang noon, matuto ng basic accounting. Kasi, um, when I left the corporate po a few years back, after 21 years of serving the corporate, may target kasi ako nung ano eh, bago ako nag-leave ng corporate, may target akong age, dapat by this age, wala na ako sa corporate, doing something else na. Tapos, 2 years later, when I left the corporate, 2 years later, na-realize ko, sabi ko, lumabas ako na ready, financially ready, in fairness naman. Lumabas ako na may source of, may passive income, walang utang. So, pinaghandaan ko talaga yung paglabas sa corporate kasi ever since may target age ako na dapat wala na ako sa corporate pag ganitong age. So, yun. In short, I was ready then. Then, yun nga, 2 years later, na-realize ko, sabi ko, parang kulang yung purpose ko, nawala ng purpose. Kasi okay, may income, pero para sa akin, parang fulfillment na lang ng sarili ko. Hindi siya katulad before na nakakatulong sa opisina, nakakatulong kahit sa pagkinig din ng ano ng mga issues ng mga office mates. So, kahit papaano naging spiritual ano spiritual guide ng office mate. So, yun yung purpose ko aside from doing um, sabi ko, teka lang, may unfinished business pala ako sa aking school kasi for everyone's info, hindi ako nakatapos ng college when I started working. So, I started very early. Ang baon ko lang na credential noon ay 1 year education sa isang computer school. So, yon. Pero, naging okay naman. So, in terms of finances, naging okay. Position, okay naman. So, yon. Pero, unfinished business ko pa rin yun. So, yun nga, few years back, sabi ko, balik ako ng school, balik ako ng corporate kasi nga, hinahanap ko yung purpose ko. Masaya kasi ako sa corporate, pero iniwan ko lang for the sake na mapatunayan ko na, ay, liliw ako sa ganitong age. Hanggang dun lang. Pero yun, sabi ko, balik ako ng corporate. Pero sabi ko, bago ako bumalik ng corporate, i-ready ko muna ulit yung sarili ko kasi baka may marami na akong hindi na na-update yung ano ko, yung skills ko. So yun, nag-enroll ako ng school, na-approve naman as student of financial management sa isang university through a special program, government program called ETIAP. So yun, kinredit yung mga experiences ko before. So I was only given 18 units to finish the college. So, nung nandun na, sabi ko financial management, wala akong strong background sa accounting. So, that's when I saw TBSA. So, yung pinaka-purpose ko talaga bakit ako pumasok sa TBSA was to learn basic accounting. Yun lang, napakasimple. Para magkaroon ng strong foundation ako habang kinukuha ko yung financial management. Kasi, di ba, connected siya. So, yun, nagtuloy-tuloy yun. Tapos, sabi ko, parang may nag-open mga doors. So, TBSA, dito ko natutunan mas maging open sa story ko. Kasi all my life, talagang tinago ko yung story ko. So, dito ko siya nilalabas unti-unti. Pero, by doing that, nag-gain ako ng confidence. So, yun, hopefully, everyone here in the room, magkaroon din ng confidence
na i-share ang sarili, na aminin kung ano yung flaws natin. Kasi by accepting our flaws, by accepting na hindi tayo may kulang tayo, is by sharing our stories. Kasi parang in a way you're accepting na, 'di ba? Pag kaya mo nang i-sharing story mo, kaya mo na magpapasok ng iba. So, yun. Um, Going back, inaccept ko yung door na yon na maging TA, Teaching Assistant for Basic Accounting. Kasi sabi ko, dito ko matitrain yung sarili ko na magkaroon ng confidence. So, isa din yon sa unang-una kong natutunan sa TBSA. Not the basic accounting, not the QBO, not the zero, pero yung confidence, self-confidence. As in, yun talaga kasi yung nawala sa akin dahil sa tagal na nagtatrabaho sa four corners ng opisina, hanggang dun lang. So, yung pagsasalita, nawala talaga siya. Hindi siya ganun na practice. So, yun, natapos yung basic accounting namin last year. Bakit tinutuloy ko pa rin as TL? Kasi sabi ko, sa 1 year na pagsistay ko sa TBSA, tingin ko marami na akong share pa sa marami. So yun, dun ko na unti-unti nakikita yung purpose ko. So as I go along, may unexpected na door na nag-open ulit, may nag-contact sa akin if I would like to handle their books. Sabi ko, sure, sige. Siguro kaka-post ko lang din na mga stories dito sa TBSA, mga nangyayari sa TBSA. So yon, someone tapped me to handle their books, and then um last June, may nag-tap ulit na Homeowners Association to be their auditor. So, yun. So, naging bookkeeper, na now auditor. And then meron isa na papasok ngayong July, internal audit ulit yung gagawin ko. So yun, so grateful with TBSA, so grateful with this community kasi dito dito ko mas nakita yung kung ano pa yung pwede kong gawin, yung purpose ko, yung mag-share lang ng story, mag-share ng skills. So yun, hopefully kayo din po sa lahat na nandito dito sa room, ganun din yung matutunan nyo sa amin. So yun, thank you for listening po. Next would be Julius, TL Julius. Good evening po sa inyong lahat. Rinig po ba? Yes. Yes po. Loud and clear. Okay. So, hi. Hi, Trailblazers. My name is Julius Ramos from Batch 15. You can call me TL Jules. Business accountancy by profession, and just like TL Jeremy, I have 10 years of experience as corporate accountant. I am a Nawala po. TL Julius, nawala po yung voice. Hello. Okay na po ba? Medyo mahina pa. More. Volume up. No sound. Hello. Ayan. Ayun. Okay na. There. Sorry. Sige. Okay. So, yun. Saan po ako nawala? Dun po. So, okay, ulitin ko na lang ako. I am a local tax consultant and have broad knowledge and skills with our country accounting policy. Just like every one of us, I transitioned myself as a freelance bookkeeper. Why I decided, kahit na nasa corporate job na ako at medyo okay na yung job ko and stable income. Nahirapan pa din ako kasi since naging daily routine ko is yung pasok sa umaga, uwi pa rin magabi, as in gabing-gabi na to meet the deadlines of especially with tax season, ganyan. Kahit na may motor ako, nahihirapan pa rin ako mag-travel every day to office back and forth kasi it takes 6 hours of my day
Parang 3 hours papunta, 3 hours pauwi. So, in this year, nag-take ako ng risk. Last January 2025. So, nag-resign ako kahit maliit lang yung savings ko and enroll with PBSD. It is a big decision for me kasi without having stable income, di ko alam kung saan ako kukuha ng pang-sustain ko with utilities. And as an introvert person, di rin ako sanay to speak in public or with others watching me. So I elevate myself. I training my weakness to strength. So I joined here as a TL for the batch 16. Keep working hard and motivated. So yun, short, to cut the long story short. So guys, let's just enjoy the learnings in this AC group. Show up kasi we have a exciting and new knowledge to share with you and hoping marami kayong matutunan sa amin as short PDL guys. And as part of my introduction, gusto ko lang sana i-share sa inyo yung favorite quotes ko sa hinahangaan ko din na TL na na-inspired ako and I hope ma-inspired din kayo. So, ito na. A road to higher education is a road less taken. It is not all the time. It is the smartest who finish it. Oftentimes, they are the most persistent, consistent, resilient, and patient. Wala siya sa pabilisan. So if the motivation doesn't bring you there, then let discipline takes it. It's okay to pause when you are tired, but never, ever give up. Because something worldwide is worth waiting for. Thank you very much for listening, guys. Trailblazers, once again, this is TL Julius. Thank you. Who's next? TL Rachel. Hi everyone. Hello Elevate Blazers. So I'm Rachel K. Batong Bakal and I'm really excited and honored na maging TL ninyo. So I'm CPA for over 12 years of experience in the corporate Philippine setting. So I started with TBSA journey earlier this year. So last January lang magkasabay kami ni TL Julius. So right now, I'm still on the process of building my practice as a virtual accountant and bookkeeper. So one of the biggest reason kung bakit ako nag-shift sa freelancing is not only yung time flexibility, but also yung financial stability kasi nga meron rin tayo ditong professional growth kasi as yung mga encouraging or yung mga background ng mga previous TLs natin, nakikita nyo naman na yung pagpupursige lang talaga, yun yung one of the reasons para maging successful. So kailangan lang ng tiyaga and do your part. So mag-start. So as sinabi nga ni Miss Rufa nung ako rin yung student ninyo sa batch 15. Sabi niya, kung mahilig kayong magbasa or mag-Netflix, so yung modules natin, yung course outline sa masterclass, yun ang gawin yung Netflix. Yun ang gawin ninyong movie marathon. Kasi may mga recordings doon at always basahin lahat. Do not skip the details. Kasi as a bookkeeper and as an accountant, yun yung magiging asset natin. Dapat keen tayo sa details. So lahat yun. Tapos, I choose to be a TL because I want to support, not only support
the group, but also to grow with you. So I'll do my best to encourage all of us. Kasi ako nagsisimula rin ako. Pero yun nga, napakahirap talaga nung journey na 'to. Kahit ako, lahat tayo, dadaan talaga tayo sa maraming rejections. So hindi lahat ng nakakausap mo na at makaka-connect mo ay magiging client mo agad. So hindi siya gano'n. Kailangan mong magpursige. May time para sa lahat, and may time na magfi-fit, depende kung magfi-fit yung client sa'yo, kung magfi-fit kayo, magko-complement yung kailangan niya at yung kaya mong i-cater na service. So always, kaya TBSA is a place of help, kasi kailangan lagi nating i-emphasize na nandito tayo para tulungan yung clients na i-provide yung service. Then my advice is to always show up and keep learning from each other. So no matter kung gaano kaliit yung progress, as long as nagsimula ka na, pinakamahirap talaga yung first step. So kapag nag-start ka na, tuloy-tuloy na yan. And kahit na may instances na magpo-post ka, just like me na previous months is my father passed away. So natigil man ako during that time for 2 months, pero bumalik ako, kinatch up ko lahat yung modules, and nag-show up ulit ako. One way of showing up again is as being your TL. So I joined the accountability group. So I'm super excited also to hear your stories and learn from you. So hindi siya one way lang. Hindi lang kayo yung matututo sa amin, kundi kami rin ay matututo sa inyo. So yun yung community natin. So welcome, and nice meeting you all. So our next TL would be TL Eileen. Yes, thank you, Rachel. So it's my turn. Okay. Since wala akong na-prepare for presentation about me, papakita ko na lang sa inyo yung portfolio ko. I just want to inspire you all. So, but before that, wait, turn ko na pala. So, eto na. I want to share my experiences and who I am today, just to inspire you all. So, here, nakikita nyo ba yung screen ko? Okay ba siya? Visible ba siya? So, before that, before I will share my portfolio to you, to who I am today. So, mag-uumpisa tayo sa kung saan ako nag-umpisa bago ako naging freelancer. So, I was once 13 years branch manager before of a cooperative bank in our town before I ventured into freelancing. So 13 years yun into on the corporate world. I know some of you here are still working nasa corporate world pa, venturing into freelancing. So yun yung mostly kasi sa mga kabatch ko, I am batch 15. So mostly mga newbies talaga. So who wants to start? So yun, nag-umpisa ako because when I was in the corporate world, I was ano bang tawag doon? I got risk pregnancy. So the reason why I stopped working in the bank. So advice ng OB ko to really stop, to really have a complete bed rest. So 5 months pa lang kasi sa baby na, parang gusto na niyang makita yung world. So yun, nangyari is complete bed rest to the extent na ilang years, actually before ako naging manager ng bank, I was also working na. So as an accountant,
yung parang mga secretary, yung before kasi malagay ka sa kung saan ka, so, kung saan mo gusto, you have to experience all of that, di ba? So, marami akong I was also once cashier. When I graduated, naging cashier pa talaga ako ng. So that is why magaan yung loob ko doon sa mga nagtatrabaho ng mga sales lady, mga cashier sa store. So, para bang ayoko yung inaaway sila kasi alam ko kung ano yung feeling na aawayin sila. So, kasi naman, they are just working and they are just following the rules sa tinatrabahoan nila. So that is why, siguro, doon ako nagsimula, siguro doon ko natutunan kung paano magkaroon ng malaking puso. So yun, then after that, naging branch manager ako, tapos naging freelancer. I started freelancer way back 2016. So yun na, nagsimula na siya. Nung nag-complete bed rest ako, parang hindi ako mapalagay dito sa doko. No, kahit ba naman kunting lang, trabaho lang pwede. Sabi niya, kung gusto mong makita yung baby mo, mag-rest ka talaga. Kasi alam niya, hindi ako napapakasya, walang magawa. Tapos dumating na talaga yung naubos na yung mga leave. So, sabi ko, Dok, wala na talaga akong sahod dito kasi wala na akong leave. Sabi niya, oh, ano nang plano mo? Sige, ano na lang ako. I became online seller pa. So, yun, nag-umpisa ko ng hanggang sa I research in YouTube paano maging work from home kasi parang may naririnig ako nagtatrabaho na nasa bahay. Then after that, yan, nag-attend ako ng coaching in 1 week, yung may 1 hour class a day. Pero VA lang yun. So I started to become a VA with a chiropractic doctor in 2016. Pero alam nyo, yung feeling na, wow, $100 a week yung sahod ko. Ang galing naman nun. Kasi hindi ganun sa corporate, di ba? Hindi natin na-experience yun. Tapos marami ka pang deduction. Sabi ko nga sa sarili ko, ay, ito lang pala yung sahod na walang deduction. Kasi nasanay ako na yung SSS ko na kay lobo-lobo yung deduction kasi yun nga, di ba, may bracket tayo. Sabi ko, ala, ang galing pala ng trabaho na ito. Kasi hindi ko ito nalaman noon pa. So yun na, nag-search hanggang naging VA ako, meron akong 2 client, naging 3, hanggang sa I met si Sian yan. Naging isa ako doon sa pioneering na accounting people. So I know most of the freelancers know that uh, group. So yun, hanggang sa naging din ako, I was once a first admin also ng Bedrock. So yun, I was also an accountant. So nung naging first admin ako doon ko nakuha yung parang naging parang naging coach ako ng mga CPA, yung mga newbies. Kasi alam mo, yung mga CPA, marami yung tanong. Sabi ko, ano ko kaya to sila i-assist? Hindi naman kasi ako accountancy. Hindi ako accountancy, baby, pero naging accountant ako. Ang trabaho ko talaga is yung naging US accounting. So, naging accountant ako, tapos hanggang naging course admin ako, under sa akin yung mga CPA, yung mga nag-aaral sa amin. So, parang doon pa lang, parang nakikita ko na, ito talaga siguro yung road ko, yung tutulong sa mga nangangailangan din. Para bang payback na din sa mga natutunan ko. Parang gusto ko din silang maturuan. So yun, hanggang sa I joined also sa hanggang sa I joined yung 3 days na parang sa start natin, di ba, before tayo nag-master class. So, sinalad, naging one of the scholar na pili dito sa PDS. Dito sabi ko nga, kasi itong si Shari, na-meet ko na yan, nung sa bedrock pa lang ako kasi may mga activity kami. Sabi ko, ano ba yung group na yan? So, puro naman kasi CPA, puro accountant, hindi naman kasi ako accountant, so hindi pala ako pwede dyan. Parang yung nasa isip ko yung ganun. Until naging one of the scholar ako, siguro pinala din, or ewan ko lang kung para talaga sa akin, kasi hindi ka talaga ako accountancy. So, yun na. Yung sabi na ni Coach Joycey, parang way mo talaga to. Parang dito ka talaga. So, magtuturo siguro ikaw or magiging coach din ka. Kaya I became also a TL here kasi hindi talaga ako nag-apply kasi sabi ko baka marami silang tanong sa akin. Hindi naman ako accountancy. Baka kulang-kulang yung may isagot ko sa kanila. Pero sabi ni TL Joycey, oy, maglaan ka ng time, gawin ka namin TL. Sabi ko naman, sige, kala niyo naman ako, okay na ako doon. Parang gano'n. Sabi niya, maglaan ka ng time mo kasi alam ko wala ka ng time. So for now, I want to inspire you all. Since then, 2016, ito na ako ngayon. So, I want to share this one to you kasi alam ko,
darating din ang araw na kayo din, parang since nag-start kayo ngayon, I know someday, mag-step up talaga kayo. So you will also become, siguro makukuha nyo kung ano yung gusto nyo, yung goal nyo sa sarili nyo. Set nyo lang yung mindset nyo, ito, magiging ganito ako. So the action also will follow. So yun talaga yung ilagay nyo sa ano nyo. Yun talaga yung ilagay nyo sa isip nyo. Tapos, for now, since then, I am not an accountant, but I am working as a USA tax accountant. So, I am also a tax preparer. So, mostly, ang ginagawa kong tax preparation is testing. So, yun, nagiging tax strategist na ako, naging financial analyst. I am also one of the enrolled agent trainees. So, parang hindi ako accountant, pero gusto ko talagang magiging enrolled agent. So, maybe soon. Kasi mayroon na, for those who know, paano maging enrolled agent, is marami sa exam. So, then, I also have the certification. So, important ito, you have to get also your certifications kasi yung iba kasi na mag-a-apply kayo, hahanapin yan sa inyo. So, I am a certified USA tax preparer na, naging payroll specialist pa ako. So, ayan na, marami na din ako, parang sabi ko, nakamit sa sarili ko. So, yun lang. Also, yeah, the personal skills. Kasi tax preparer ako at saka accountant yung ginagawa ko, mostly USA. So, marami na talaga akong mga software na nadaanan na, pati rin yung mga gagamitin ng mga accountant. So, pati rin yung mga tools na pwedeng gamitin ng mga freelancer. So, yun, my experience ko, yun na, nag-serve ako sa mga US clients, pero ang goal ko talaga is after ng TBSA is to serve Australian clients. Kasi I did not really accept Australian clients kasi di ba days sila tapon. So nasanay ako na gabi yung work ko for USA clients. So para akong, anong tawag doon sa inyo, para akong aswang. Gising sa gabi, tulog sa umaga. So yun. And also, yeah, that's me. So I also accepted this offer na maging PR because I wanted to also to help you all and also hanggang sa makakaya ko mai-assist sa iyo, gagawin ko. Kasi parang nasabi ko sa sarili na kaya ko nga, hindi ako accountancy, di ba? Pero nagawa ko siya. So I am working now sa USA tax preparer, USA tax accountant. So gusto ko din yung mga new base, like katulad ko kasi when I started, walang tumutulong sa akin talaga. Parang you have to help yourself. So, andun si Google University, yun talaga si YouTube, yun talaga yung, parang way mo na, uy, may tanong ako sa sarili ko, sige, Google ko na to. So, dito naman sa YouTube, mag-research ako. So, yun. I show that to you para ma-inspire ko kayong lahat na hindi kailangan niyo talagang mag-step up, kailangan niyo mag-show up, kasi para sa sarili niyo yan and para sa future niyo yan. So, proper mindset lang, makakamit nyo yan, and always show up talaga. And part din yan sa mga walang camera dyan. So you have to really open up your camera kasi siguro si PL Julius magbibigay yan ng pabuya kung sino yung always present yung camera sa end ng ano natin, di ba? So yun, encourage talaga natin yan kasi when you will face your clients, you really have to open up your camera. Ayun. So that's all for me. And yeah, back to our host. Thank you so much. Yan. Thank you, TLs. So done na tayo with our introduction with the TLs. So let's proceed now naman. So yung mga mentees naman and attendees, let's know each other naman. Kayo naman po ang mag-share kung bakit ano yung naging reason nyo on on why you choose to become a freelancer. So, meron tayong ditong discussion, processing question. Let me share my screen first. Processing question na i-discuss natin sa breakout room. So, please join us sa breakout room and discuss these two questions. So, ayan, ang question is, why did you choose to pursue freelance bookkeeping?
And then number 2, what are your expectations from this course? So, after ma-introduce yourself, from where are you, and then answer these questions. So, yon, breakout rooms is your chance to show up and to speak for yourself. So, please join us. TL Eileen, ready na po ba ang ating breakout rooms? Yes po. I will open Okay. now. Thank you. Thank you po. See you on the breakout rooms. Please go to your breakout rooms. Accept na lang po. Welcome back. Sayin natin yung iba. Ayan, nakabalik na po ba lahat? Meron pang nasa room. Pasok na. Ayan. Na-close na kasi. Yeah. Ayan, 39. Sino pa wala? Ayan, okay na. Balik Okay na po. na. Alright. So, Thank you. welcome back sa ating main room. Salamat at tatlo lang ang nalaglag. Kanina sa before 42 tayo. So 39. So, yan, welcome back and kumusta po ang breakout room? So, I expect na yung mga kako-TLs ko in-explain kung ano ang naging purpose ng breakout room at anong naging purpose ng natin, AC natin. So, ang next would be, I'll share my screen. Sorry. Yan. Reset. Alright. Yun. What to expect in this AC? So, ito nga, na-discuss ko with my breakout room kanina. So, ang week 1 natin is ito, pag-iusapan natin yung goals natin with the group and also yung goal natin with ourselves and also the mission and vision of this AC. And then on week 2, ang magiging topic natin is chosen market, offer statement, and optimize profile and portfolio. So, before week 2, ma-reach natin yung next Monday, next week, please pakiabangan po yung message namin sa Discord. Magkakaroon tayo ng poll na mag-raise kung ano yung na, nagiging problem ninyo with choosing market, offer statement, and optimizing your profile. Ano yung part na mas nahihirapan kayong gawin? So, ayan. So, and then week 3, all about zero. Week 4, all about QuickBooks. And then week 5, yun, how to set up Calendly, connecting, and reaching out. And then week 6, yun, kung mapapansin niyo po, iba't iba siyang topic. But then, before tayo mag-jump up into this session, magkakaroon tayo ng poll na mare-raise sa Discord. Sana makasagot kayo and then let us know kung anong part ng Zero or QuickBooks, kung saan po kayo part na mas nahihirapan para doon po natin pag-usapan during the AC sessions. So, ayan. Para mas engaging yung ganitong sessions natin. Ayan. So, si TL Jermilyn, okay ka na for some announcement or encouragement, word of encouragement for today? Sorry, for Andito this na ba? Yeah. session, for this session, ito yung word of encouragement natin. Sabi dito, allow yourself to be a beginner. No one starts off being excellent. So, dun sa team, uh,
sa BOR ko kanina, meron meron doong accountants, merong non-accountants. So, ano lang yon dun sa mga, lahat naman tayo dito beginner. Exact. Sa totoo lang, lahat tayo beginner. Pero, wag tayo mahihiya. Parang i-accept natin na kailangan natin yung bawat isa para matuto. So yun, walang nagsa-start sa atin. Kahit naman sinong sikat 'di ba? Nag-start sila as no one. Pero tuloy-tuloy, sabi nga natin doon sa first part natin, yung icebreaker natin, focus, strive harder, tapos ano lang, accept, tuloy-tuloy lang natin i-improve yung ating sarili. Kasi nga the only way to improve ourselves is to acknowledge na hindi tayo walang magaling, okay? Lahat tayo kailangan ano pa din, mag-improve, tuloy-tuloy pa rin. Tama 'yon. Unlearn to learn and relearn, 'di ba? So isa rin 'yon, relearn. So 'yon. Pag may mga questions tayo para mas maayos, 'di ba? Ma-address, i-raise nyo lang doon sa Discord natin. Open naman 'yon anytime. Pwede anyone could answer doon. So wag tayong mahihiya. So yun, tuloy-tuloy lang, sabi ni TL Eileen, upskill is the key. Tama po 'yon. So yun, announcements na mention na yung iba ni TL Madet. So next week, ang topic natin will be profile optimization, ano. Yun nga, i-post lang natin yung questions in advance para ma-address natin. Ano pa ba? So next week, ang AC natin will be at the same time, Monday at 7 p.m. So we hope na yung mga naka-attend dito at yung mga hindi nakarating dito sa live natin, makarating next time. Kasi iba pa din po yung nakaka-attend ng live session doon sa recording. So yun. Thank you. Yeah, Madet. Para Ayan. nag-free city, Okay na. yan, Parang ayan na. nawala ako. Wala ka, Sorry. oo. Ayan. Nagkakasulat. Okay na tayo sa announcements. Yes, yes. Alright. Nag-freeze na naman siya. Freeze nga siya. So, Oo. TL Eileen, documentation tayo for our attendance, for Okay. tonight's attendance. Cameras, Open your thumbs yung po. pinaka-exciting part. Pinaka-exciting part na hinihintay ng lahat, documentation natin. Pakita niyo yung mga kagandahan ng mga ano natin at saka kagwapuhan, di ba? Sumasanay na kayo ha, huwag kayong maano sa mga mukha natin ha. Palagi na tayong magkikita-kita. Sino pa? Nakabalik na ba si TL mo, Beth? Sorry, nawawala. Sige. At sino Ayan. pa? Si Joanna, si Mariel, Mary Grace, si Jomar, si Ivy, Marjorie. Please open up your camera. Yan, baka wala talaga silang ano. Sige. Picture muna tayo. Sige, ito normal muna to ha. Pag normal muna tayo. Sige. Best smile nyo. Kasi ipopost natin to. Dapat makikita yung mga face nyo. Sige, 1, 2, 3. Smile. Normal muna. Sige, waki tayo. Waki. Parang hindi naman masyadong normal. Sige, 1, 2, 3. Waki. Oy, malay nyo, magpapa-award tayo ng the best waki post, ha? Sige. Ayun. Thank you. Post natin sa ano Ayan. natin, sa GC natin sa Discord, yung picture. Ayan. Thank you, Tia Eileen. Ayan. Before we, magpaalam, let's pray po muna. Ayan. Let's bow our heads and
Feel the presence of the Lord. Heavenly Father, thank you for bringing us together tonight with open hearts and honest minds. As we part ways, may the seeds of accountability, growth, and support that we planted during this meeting continue to bear fruit in our daily lives. Help us to carry the lessons we've learned and goals we've set with this purpose and passion. Strengthen our commitment to each other and remind us that the real progress comes not from perfections but from perseverance. Keep us inspired, focused, and faithful until we meet again. In your mighty name we pray. Amen. So thank you very much po. Good evening, Thank everyone. you. You. Thank you po. Thank you, guys. Yan. Good Attend night, ulit kayo ah. Thank you good night, po. everyone. See you po next